Diringgin ngayon ng Korte Suprema ang oral arguments kaugnay ng pagtatalaga ng dalawang miyembro ng Kongreso sa Judicial and Bar Council. May news to go si Leah Manyalak del Castillo. Leah. Howie, sumasagot na ngayon sa mga tanong ng mga mahistrado si Senator Joker Arroyo na siyang humarap nga dito sa ginagawang oral arguments ng Supreme Court en banc kaugnay sa komposisyon ng Judicial and Bar Council o JBC. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Senator Arroyo na kailangang dalawa ang kinatawan ng Kongreso sa JBC. Ibig sabihin nito, tig-isang kinatawan dapat mula sa Kamara at Senado. Unang rason ng Senador, bicameral daw kasi ang nature ng ating Kongreso ayon sa konstitusyon kung kaya't dapat lamang na tig-isa sila ng kinatawan sa JBC. Ginawa pang halimbawa ng Senador ang proseso ng pagpapasa ng batas kung saan parehong House of Congress, ang Kamara at Senado, ang bumuboto para maipasa ang isang batas. Sinabi rin ni Arroyo na sa 8 miyembro noon ng JBC, 6 rito ay appointed na ng Pangulo at kung tutuusin, 2 lang ang magmumula sa Kongreso. Kaya hindi rin masasabi na sila ay magkakaroon ng malaking impluensya kung sakasakaling pagbibigyan. Ipinaalala pa ni Arroyo sa mga mahistrado na noong nakaraang budget season ay binipensa ng Senado ang pagpapanatili sa budget ng judiciary. Bukod kay Arroyo, magsasalita rin para sa Kongreso si Assistant Solicitor General Ramon Del Rosario. Pagkatapos naman ni Del Rosario, magsasalita ang petitioner na si dating Solicitor General Frank Chavez. Nauna nang sinabi noon ni Chavez na labag sa konstitusyon ang pagkakaroon ng 2 kinatawan sa JBC ng Kongreso. Nitong nakaraang linggo lang ay naglabas na ng resolusyon pabor kay Chavez ang Supreme Court en banc kung saan sinabi nitong isa lamang ang dapat na umupo sa JBC mula sa Kongreso. Kaya't nang nagkaroon ng serye ng public interviews para sa susunod na Chief Justice nitong nakaraang linggo, ay isa lamang mula kay Congressman Tupat at Senator Escudero ang nakaupo sa JBC. Pero umapila nga ang Kamara at Senado kung kaya't nagkaroon ngayon ng oral argument. 9 sa 14 na mahistrado ang umupo ngayon sa oral argument dahil 5 sa kanila ay nominado rin para maging susunod na Chief Justice kaya't nag-inhibit na sila sa issue. Ang tanging nominado lamang na mahistrado na hindi nag-inhibit at sumama ngayon sa oral argument ay si Associate Justice Roberto Abad Jr. Howie? Leah, may deadline ba yung proseso na yan? Kasi sa kasalukuyan may deliberation na yung JBC tungkol sa selection ng Chief Justice. Yes, Howie. Doon sa pinakahuling statement na ibinigay sa atin ng Supreme Court spokesperson na si Attorney Gleo Guerra, malamang daw ay ngayong araw din maglabas ng desisyon ang Supreme Court en banc dahil nga gipit na sa oras at may hanggang August 27 lamang ang Pangulo para magtalaga ng susunod na Chief Justice. Okay, maraming salamat, Leah Manyalak del Castillo.